Hindi lang ayaw ng PCSO, ang ahensya pa ng gobyerno ayaw pumirma diyan. Ayaw nilang makredit kay Bongo. Eh siyang malasakit center, yan ang lumikha niyan sa inspirasyon naman ni Presidente Duterte. O, yan ang katotohanan yan. Attorney Sal, sa budget deliberation ng DSWD kagabi, kinalapag ni Senate Committee on Health Chair Senator Bongo ang PCSO kaugnay ito sa revised Joint Administrative Order na may kinalaman sa Malasakit Centers Program. Kinasyon ni Senator Go ang PCSO sa hindi pagperma sa JAO kasama ang DSWD, DOH at PhilHealth higit isang taon na nakakalipas. Nakasaad sa revised JAO o JAO na maliban sa 3,000 pesos na ayuda, magbibigay na rin ng guarantee letter o yung GL ng DSWD para makabawas sa hospital bills ng mga pasyente. Pero dahil nga wala pang pirma yung PCSO, hindi pa pwedeng mag-issue ng guarantee letter ang DSWD. Kaugnay dyan, hindi maiwasang isipin ni Senator Bongo na, and I quote, siguro ayaw tumulong ng PCSO. Ayun ang nakikita na posibleng yung angulo ni Senator Bongo, Attorney Sala, no? Kawawa naman yung mga may hirap. Anong masasabi niyo dito sa nire-raise issue ni Senator Bongo? Hindi lang ayaw ng PCSO, ang ahensya pa ng gobyerno ayaw pumirma diyan. Ayaw nilang makredit kay Bongo. Eh siyang malasakit center, yan ang lumikha niyan sa inspirasyon naman ni Presidente Duterte. O, yan ang katotohanan yan. Basta tayo, gusto nating makabalik yan si Bongo at masama si Pastor Kibuloy. Ayan, si Chavit Singson. Sino pa ba? Si Bato. Mm-hmm. Pero yung isa, huwag nyo na isama yun. Alam niyo na kung si Pero alam mo, Attorney Sal, hindi maisip, iniisip din ng taong bayan na baka naman yung milyon-milyon ng mga kababayan natin na naghihirap ang natulungan ng Malasakit Centers, may mga nagka-zero billing pa nga nung panahon ng Duterte administration at siguro maging hanggang sa ngayon. Pero kung pipirma ang PCSO, Attorney Sal, para dun sa JAO na ito, siguro mas malaki pa yung maitutulong ng Malasakit program para sa mga kababayan natin na umaasa ito. Kasi kung iniisip nila dyan, Attorney Sal, napupolitika, Attorney Sal. Sino ba chairman ng PCSO? Kasi chairman ng PCSO, parang kalaban ng tinanong mo sa akin sino yung taga-customs, hindi ko rin masagot sino yung taga-customs. Kasi yung dating nakaupo dyan, kini-question na yan Marami ng anomalya yan Kung nandiyan pa yan, talagang pinagpapatuloy yung kanyang ginagawa. Oo nga. Kasi Attorney Sal, no, ito yung mga iniintay ng mga kababayan natin na makameno sila or talagang kung wala kang pambayad, hindi nila mapupush yung menos. Kailangan nila zero talaga sa billing nila. Kung ganito ang na serbisyo ang naibibigay ng gobyerno, maka-question ng taong bayan, Attorney Sal, nagkakaroon ba ng failure ang gobyerno? O selective ba ang gobyerno sa pagbibigay ng ayuda nito? Ito rin ba yung ahensya na palaging may nananalo sa loto? PCSO. It's the same, di ba? O kaya, yung iba, milyon-milyon ang pinapanalo, hindi natin malaman kung magkano lang binibigay doon sa pinapanalo. Dahil halos linggo-linggo Kaya nauubos yung pera na pupunta doon sa mga yung tao yan sa PCS. And to answer your question kay Attorney Sal, ang inappoint ni President Marcos si Felix Reyes, dating head ng Philippine Judges Association, as chairman ng Philippine Charity Sweepstakes Office o ng PCSO. And yung general manager ng PCSO ay si Mel Robles naman. Yung pangalan na yan, ang matagal ng ang pangalan niya, di ba, yan ang palaging nababanggit sa mga anomalya dyan. Nandiyan pa pala siya. Yeah. Alakas.